Guys, good morning. Kagigising lang natin at yun, magbigay tayo ng reaction patungkol doon sa interview ng isang kabaro natin na si Mandy Faithful dahil isa din tayo na natanungan niya bago siya sumabak sa interview, and the good thing ay na-tag tayo para magbigay ng reaction doon sa mga katanungan na binato sa kanya during the interview. And congratulations, Idol si Mandy Faithful, na pumasa ka sa first phase ng interview mo for the second engineer. Magbigay ako ng reactions sa each one of them. So guys, ang una, ang katanungan niya is main engine turbocharger. Situational ito. Main engine turbocharger damage during vessel is en route. At ano ang gagawin mo bilang second engineer? Okay guys, just in case wala si chief engineer sa engine room, the first to do is call chief engineer. Yan ang lagi nating isasagot dahil chief engineer should always be involved sa mga ganitong trouble. Ang main engine turbocharger na katanungan na yan actually is just to measure you kung aware ka ba at ibabypass natin ang exhaust gas. At kailangan nating ipara ang makina dahil ibablind natin. And remember, meron tayong mga set of special tools para gawin yan. Just in case nagawa mo na ang pag-bypass ng turbocharger, kailangan ang makina natin is maximum 15% na lang of the MCR na pwede natin siyang itakbo. Dahil limited na lang din ang RPM na maibibigay natin at nandyan lang din yan sa manual. Ang idea kasi dyan guys is nagbabasa ka ba ng manual just in case mayroong mga emergencies na nangyayari sa mga makina natin, ano yung mga remedial approach at paano natin magawa ng paraan ng sa ganun ay patuloy pa kayong tumakbo ng kung merong mga restrictions na hindi kayo pwedeng pumara ng matagal, but you still have to stop the engine to execute that emergency procedure. Yan ang tandaan natin sa turbocharger. And ang pangalawa dyan guys is the two important clearances of turbocharger. Huwag niyong kalimutan ito, every overhaul ay kailangan nating kunin ito dahil itong mga clearance na to ang palatandaan kung tama ba ang pag-overhaul mo sa isang turbocharger, which is the axial and radial clearance. Pag nag-overhaul tayo, kailangan before mag-overhaul, kunin ang radial at saka axial clearance, and after overhaul, kukunin din ang radial and axial clearance sa turbocharger. And pangatlo naman, and the purpose of nozzle ring. Guys, sa interview, hindi na natin kailangang i-detail talagang you have to come into detailed na sagot. Ang isasagot nyo lang, basically, ang turbocharger nozzle ring ay nilalagay yan dyan para i-guide ang exhaust gas natin para pagpasok niya sa turbine wheel, nasa tamang angle siya. So, kailangan effective ang pagbuga natin ng mga exhaust gas papunta sa mga turbine wheels natin. Yan ang tandaan natin sa nozzle ring. So, ngayon guys, ang next naman is the purpose, the oil record book na kailangan natin ng operator ay mag-sign. Every entry of the oil record book must be signed by the duty engineer or the person who carry out the operation, and countersigned by chief engineer, at sa baba countersigned by the captain. Yan. Ngayon, sa tappet clearance, basically tappet clearance, pag na-search kayo sa kung saan man kayo mag-search, ang ibibigay sa inyo is to allow metal expansion due to changes of temperature, because yung metal natin nag-i-expand, nagkukontract due to temperature. Ang tappet clearance, kung abnormal ang clearance mo dyan, ay makaka-apekto yan sa tinatawag natin na valve overlapping, kung saan nangyayari ang scavenging process, a process of removing exhaust gas by blowing of fresh air. Ngayon, kung hindi maganda ang tappet clearances mo, ay makakaapekto yan sa process ng combustion natin. Ngayon, next dyan is two important parts of the fuel pump. Guys, madali lang naman sagutin ito. The plunger and the barrel. Kasi you cannot obtain fuel pressure without the plunger and barrel, and that pressure kailangan ma-reach niya ang opening pressure ng injector. Kasi guys, injectors are opened by the fuel pressure. And that pressure is created by the
fuel injection pump. Ang pinaka-importanting parts, of course, ay yung responsible kung sino ang nagbe-build up ng pressure, which is done by the barrel and the plunger. Okay, Marpol annexes guys, madali lang naman to, i-search nyo lang. At ang madali dyan para sa akin, na which is also tinuturo sa mga training centers is Unuhasigaa. I-search nyo ang mga Marpol annexes, which is, of course, alam na alam nyo yan. One of your exhaust gas of diesel engine is found to be lower. Ano ang gagawin mo? Okay guys, unang-una, ang tingnan natin is the integrity of your pyrometers. A device that measure higher temperature ranges. Ang tawag natin yan, hindi yan thermometer. That is called pyrometer. I-check mo muna ang integrity kung baka mamaya resistance valve yan, baka mamaya ay may problema tayo doon. And the next, that would align na meron kang problema sa isang unit na yon, dalawa lang ang kailangan mong tingnan. Kung hindi false ang binibigay ng pyrometer mo, ang i-align mo dyan is kailangang makuha mo ang mababa na peak pressure. Pag nag-align yung dalawa na yan, meron kang problema sa injector. Yan, tandaan natin. So, yan ang importanteng checks na kukunin mo pag sinabing mababa na temperature ang isang unit mo. MGPS. MGPS guys, anong meaning yan ng MGPS na yan? Pag alam nyo ang meaning yan, alam nyo na rin ang purpose nyan. Okay, so Marine Growth Preventing System. So, may tanong pa, 2 important parameters ang kukunin mo. Para sa akin guys, ang pinaka-importanting parameters, dalawang important parameters is, of course, yung current setting mo. Yan. Ang pangalawa naman, ay regular mong i-check yung mga anode. Yung mga anode which is mostly ay copper yan at saka yung aluminum. I-check mo kung gaano pa kalaki yung mga anodes na yon, kasi mawalan ka ng effect pagka maliit na yon. Yun ang i-check mo. Ngayon guys, ballast pump. Dito tayo sa ballast pump which is centrifugal pump. Tinanong siya sa ballast pump kung discharge pump capacity has greatly reduced. Yun, binigyan siya ng kondisyon na ang impeller walang problema, mechanical seal walang problema, motor in good condition naman. So ngayon guys, ang isasagot mo dyan is the clearance between the pump impeller and the wearing rings. And guys, pag malaki, sobra na sa laki ang clearance dyan, ay magkakaroon ka ng problema sa pumping ability ng pump natin. So, yan guys. So, sa tanong din naman ng number 11 is the mouth ring worn out. Yun. Mouth ring worn out, how it affects the capacity of your ballast pump considering the centrifugal pump. Guys, pag malaki ang clearance natin sa pump, in between the pump and the mouth ring, bababa talaga ang capacity niya considering na marami ka ng slip na mangyayari doon sa loob ng bumba mo. Yan, importante yung clearance ng impeller, between impeller and the mouth rings. Kailangan i-maintain mo yung clearance na yan as per recommendation sa maker. Tandaan natin sa mga centrifugal pumps, pag sobra ang clearance, kahit anong pump naman, pag sobra ang clearance, pag maliit ang clearance, ay nakaka-apekto yan sa pumping ability ng pump natin. So, kailangan, alam natin yan, ang mga normal na clearance, normal na range, permissible limit na clearance ng mga pumps natin. Sobra, hindi maganda. Ang kulang ay hindi rin maganda. Main reason for blowdown. Okay guys, ang main reason for blowdown, meron na tayong reel niyan. Pinaliwanag natin doon. Bisitahin nyo lang doon. Ang main purpose ng blowdown guys, of course, dahil ang mga dosing chemicals natin, ang function niyan is to break down the impurities na nakasama sa tubig. Kasi merong mga impurities na hindi yan nagsisettle down, hindi nagsusurface. So, that's one of the purpose sa mga dosing chemicals natin na precipitate niya yung mga impurities na yon na nasa tubig. So, yung iba ay mag-settle down, yung iba ay magsusurface. So, ngayon, importanteng mag-blow down, of course, dahil kailangan nating tanggalin yung mga sludge na yon. Kasi otherwise, magiging adherent sludge siya, which is hindi maganda. So, regular tayong mag-blow down. At panoorin nyo lang yung isang reels ko kung bakit tayo mag-blow down. Distance and speed requirement ng kung kailan tayo pwedeng discharge ng raw sewage.
Guys, row sewage. At yun, ang distance dyan guys is equal or more than 12 nautical miles from the nearest land. Yan ang requirement sa distance. And the speed must be above 6 knot. Yan guys. So ngayon, proceed tayo sa desired vacuum of freshwater generator. Sagutin nyo lang guys na 90 to 95% good enough na yan. So 90 to 95% is a percentage of your 760 mm of mercury. Yan. So may tanong dito, ano ang gauge na dapat ilagay natin sa freshwater generator? That is the compound gauge. Compound gauge guys is able yan to measure the positive and negative pressure. Kasi minsan, di ba, hindi lang naman vacuum always ang freshwater generator. Meron din yan minsan nakalimutan nating isarado ang overboard valve at tataas yan. Di ba? So ngayon, pag nag-start ka ng freshwater generator, always make a practice na kailangan pag nag-start ka, you have to check the pressure. Yan. Kasi pag instead na bumaba, tumaas siya para kaagad ang injector pump. Kasi hindi natin minsan hindi natin maiwasan na makalimutan natin 'yon, which is nangyayari 'yon sa barko. So, compound gauge ang sagot diyan, na ang gauge na 'yon ay able to measure the negative and positive pressure. And guys, next diyan is the gauge for freshwater generator. Tapos na tayo. Purpose of chemical dosage. Tapos na tayo. Aspect of ISM code. Guys, etong aspect of ISM code, tandaan natin na bago ang barko ma-approve na compliant tayo sa as per ISM is tandaan nyo ito, kailangan makuha natin yung sa barko, kailangan makuha natin yung safety management certificate. At ang company side ay kailangan makakuha tayo ng document of compliance, yung dalawa na yon. Pero hindi yun kaagad ang kasagutan doon sa tanong. Ang aspect dyan guys is kailangan ma-implement natin ang SMS as part of the requirement of ISM, Safety Management System ng company ng barko na yon. At ang vital doon ay kailangan ang shore side at saka yung vessel side ay magkakaroon tayo ng magandang communication to comply, to maintain that SMS. Yan ang vital dyan, na kailangan continuous ang communication ng office to vessel just to maintain to comply the SMS requirement. Kung ano yung mga procedures na nasa SMS natin, yun ang vital sa ISM. SMS natin ay in place. At ang vital doon is the communication between the vessel and the office kung paano natin i-maintain ang SMS. Okay, so cargo use aspects of ISM, permit to work. Okay, permit to work guys, like hot work permit, cold work permit, yung mga permits kung anong meron tayo sa barko. Yun lang isagot nyo. Okay, madali lang naman yan. Crankshaft deflection. Anong purpose ng crankshaft deflection? Basically, the crankshaft deflection guys is ang i-check natin dyan is yung alignment ng crankshaft natin. Ang alignment ng crankshaft natin na kailangan regular natin yan sine-check. Hindi naman, as per experience, hindi naman likely na magbe-bend, misalign ang crankshaft natin. Pero at least kailangan nating alamin paano sagutin yon. And what are those factors na pwedeng mag-misalign ang crankshaft? Ang uneven load. Uneven load distribution ng mga units natin, yan ay magkukause din ng misalignment. Kasi imbalance ang makina natin, isang magkukause yan. At yung wrong na installation, like let's say, nag-check tayo ng bearing natin, pagbalik natin, mali, isa yon. Of course, anyway, hindi naman natin ginawa yan normally ng taga-barko, at yun, mga specialist ang pinapagawa natin yan. But yan ang isang reason. Ang isang reason dyan guys, kung mataas na, abnormal ang crankshaft deflection reading mo, ay isa yang indication na mga bearings mo, mga clearances ng bearings mo ay malaki na. Yan, katandaan natin yan. Ang mga bearing clearances, magkataan natin yan makikita. Tingnan natin sa shop trial. Doon yun. Doon kayo babase doon. Kung meron niyang mga limits, kung anong limits ng clearance natin, kung hanggang saan lang tayo pwede. So, ang clearance na yan, kung malaki ang clearance mo, ay dudulot yan ng lubrication problem. Yan ang tandaan natin sa crankshaft deflection. So, sagutin nyo lang na to check
alignment and to check, of course, the condition roughly sa mga bearing clearances mo. Of course, meron din tayong separate na pag-measure ng bearing clearances, but when you find out na pag nag-crankshaft deflection kayo, abnormal ang pinakita niya, it could be an indication na mataas na, malaki na ang mga bearing clearances nyo. Kung malaki na ang bearing clearances natin, ay malaking apekto yan sa lubrication natin. Yan. Guys, so, crankshaft en route, okay? Meron tayong situational na naman na en route ang barko at pilot on board at congested water ang kondisyon, which is also na meron tayo dyan sa reels natin. And ang nasa makina lang, si second engineer, si oiler at saka EE. At malapit nang mag-alarma ang high temperature deviation. Ano ang gagawin nyo bilang considering na tatlo lang ang nasa makina? So unang-una, ang gagawin nyo is inform the chief engineer kaagad. At of course, once again, i-check natin kung talagang hindi ba pyrometer again ang naging problema. Tingnan natin kung dahan-dahan ba siyang tumaas. Meron bang ibang mga factors na magsasabi na blue by ang makina natin or may problema tayo sa mga exhaust valve. Kailangan mag-align lahat yon. Ang tanong dito kung anong gagawin natin to prevent the activation of the slowdown. So ngayon, of course, i-check natin ang pyrometer natin kasi kung hindi ba siya false alarm, unang-una, tawagin natin si chief engineer para si chief engineer na ang magsabi din kay kapitan kung anong naging problema sa makina natin at i-check natin yung integrity again ng pyrometer. At wala bang ibang factors na magsasabing totoo ang actual na may blue by ang makina natin. Marami ang i-check mo dyan. Of course, wala ka ng time para gawin yung check mo ang lahat ng peak pressure, but yung piston temperature, yung jacket temperature ay may bagyayang pagtaas just in case meron tayong abnormal na nangyayari sa makina natin. At i-fill nyo kaagad ang under piston door. I-check nyo mga infrared gun. I-check nyo kaagad yan. Pag itong unit na ito ay talagang mas mataas sa iba, ay confirm yan na meron kang actual na nangyayari. And the first action to do during sa main engine natin is reduce the speed. Kailangan trabaho na yan ng chief engineer. But being you na sumabak sa interview, ang gagawin nyo dyan, bago nyo gawin ang anuman, ay i-reduce muna ang speed. Dahil kung actual yan, at least na-reduce natin ang speed. In a way, hindi magti-trigger yung slowdown. I-reduce ang speed. Of course, isabihin nyo sa kapitan na ipaalam nyo sa piloto na at least makapagtawag ang piloto sa ahead na vessel at saka sa likod na vessel na ganito ang sitwasyon. Agad-agad, tawagan si chief engineer at sabihin na ganito ang sitwasyon. I-check nyo kaagad. Punta kaagad kayo sa under piston door. At check nyo kaagad jacket. Ngayon, magpaalam kayo or chief engineer, magpaalam kayo na you have to reduce the speed kasi actual ang nangyayari. Unless naman, kung false alarm sa nakita nyo na ang pyrometer lang ang nagbibigay ng erratic na temperature, walang problema. Pwede nating i-override. Considering na alam natin na false alarm lang, pwede nating i-override yon. And guys, at yun, susunod sa atin dito is the stopping box. Anong function ng stopping box? At yan, anong function ng stopping box? So, yun ang nagsisil ng space between the combustion chamber, which is the cabin's manifold, to your cylinder, and then against naman dito sa crankcase. Yun ang nagsisiparate. And ang tanong dito, pwede ba nating, can you remove the stopping box without removing the piston? Yes. Chief engineer na experience ko yan. As a chief engineer na experience ko rin yan. Pwede nating bunutin ang stopping box without removing the piston. Under piston space natin, pwede nating bunutin doon. Desired waste oil temperature ng incinerator. Okay guys, actually, sa karamihan naman, kahit basahin nyo ang manual, sinasabi doon na at least 85 degrees ang temperature ng waste oil. Yun. Kung ano man ang sinabi sa manual, pero mostly sa mga nabasa ko, sa lahat ng mga incinerators na nabasa ko, ang nababasa ko is mostly 85 degrees. 85 to 100, okay na yon. Self-explanatory itong number 24. Is it necessary for the chief engineer to be present during toolbox meeting? Of course, yes.
you cannot execute toolbox meeting without the chief engineer. Kailangan present lahat at present lahat ng involved sa trabaho. Yan guys, kailangan na nandiyon lahat. Always present ang chief engineer. Yan. So, the reason of changing gravity desk. Okay guys, ang reason of changing gravity desk. Ngayong time na the reason of changing gravity desk. Marami na tayong series sa Purifier which is also na vlog ko na rin yan na talagang reason of changing gravity desk. Meron na tayo isang video dyan. Ay sasabihin ko na naman sa inyo na ang reason na nag-change tayo ng gravity desk, kailangan mo yan na i-change dahil kailangan mong i-reposition ang interface. Yan ang reason bakit tayo magpalit ng gravity desk. Kung may specific gravity na masyadong mataas ang diferensya nila. Kasi malaking apekto yan sa position ng interface. Yan ang isasagot nyo. Okay, explain the specific gravity and density. Okay guys. Yun guys, sana makatulong sa inyo to ang mga reaction video kong ito, ang mga kasagutan at i-save nyo lang ito, ilagay nyo sa notebook nyo at i-practice nyo paano nyo sagutin ang mga katanungan na ito. At maraming salamat si Mandy Faithful sa pagtag sa atin at sana magtagumpay ka sa kwan mo, sa interview mo, sa last phase at sana good luck sa promotion mo sa Second Engineer. Maraming salamat guys and please follow Chief Yoy.